Ayan. Pasensya, anniversary, kaya nakadamit akong ganito eh. Maalala ko nung nag-start tayo dito, 2 years na tayo dito eh. So maalala ko yung mga nagtatrabaho dito, yung mga housekeeping. Sabi nila kay Pastora Lydia, yung may-ari dito sa Ibensol, hindi namin nakikita yung pastor ng Waipan. Kasi lagi ako nakadamit ng ng simple lang. Kasi sila kasi yung mga churches dito, lalo yung mga African churches dito, talagang nakabarong. May mga bodyguard pa eh. Pero praise God, purihin ang Panginoon. Ano? So palakpakan po natin Panginoon. Yung kahit 20 seconds naman na palakpak para sa faithfulness ng Diyos, para sa ating lahat. Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon. Sige po, yung palakpak para sa Hari. Kasi marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung palakpak na yan, yung ginigising ka araw-araw, yung palakpak na yan, sa dami mong mga pinagdaanan, andito ka ngayon, malakas, maaring nagkasakit ka, nagka-cancer ka, na-aksidente ka, na-COVID ka, buhay ka pa din! Hallelujah! So, praise God! Napakabuti ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. So, bago ang lahat, welcome po sa mga first time. Nakita ko si Miss Zoe, si Miss Soan, yung taga-Baguio na kulig ko po, praise God. Hindi kita tatawagin dito, huwag kang mag-alala. Ka-work ko yan sa company, kami nila sa MJ. So, na-remind lang ako, that was 2016, that was September nung tinerminate ako sa company namin. And the reason why na-terminate po ako is dahil wala na kaming kliyente sa Abu Dhabi. And ito yun yung sign na mag-full-time ako. And from that day onwards, hanggang ngayon na full-time ako sa church, hindi po nagkulang ang Panginoon. Kaya, nung nakita ko siya, na-remind lang gaano, sabi ni Lord is, ganyan ako ka-faithful sa'yo. For the past 8 years, hindi ka nagtatrabaho dito sa Dubai, sa church ka lang, pero binuhay ka, tumaba ka pa nga. Amen. So, God is good. In all the time. Okay, so lahat nabibless sa testimony, sa worship, yung mga presentation. Natawa ako kanina, addict daw sa Candy Crush. Ate, baka naman. Pero, palakpakan natin yung mga first time. Salamat sa mga buhay nyo. Dalangin ko na ito yung simula na magkakasama tayo. Okay, ito po yung spiritual family natin. Meron po yung tinatawag na hospital pag nagkasakit ka, pero ito spiritual hospital. Lahat po dito ay welcome kahit anong makasalanan. So, wag po kayong matakot kay Brother McCoy, hindi na po mangho-hold up yan, okay? Actually, laging nanlilibre yan ng kape. Praise God. Naging generous na. So, dapat lang na bumawi ka sa pinaggagawa mo kay Lord, bro. Sa lahat ng mga hinold up mo, ilibre mo lahat tagawaypan. Amen? But God is good. Si Sis Marites, ito pong sister natin na to, ngayon lang nagsimba to, pero since 2016, every month po faithful yan sa giving. Nakita ko yan kanina, sakit naiyak ako. Hindi yan nagsisimba, pero sabi ko, sis, kahit wala ka sa church, pero yung support mo financially is nakakarating po sa dapat niyang papuntahan. So, I hope na may time ka every Saturday, no? So, praise God. So, tayo muna'y bago mag-start ay manalangin. Tayo po yumuko at let us pray muna bago tayo pumunta sa message. Let us pray. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we celebrate another year of your unfailing love and faithfulness. Lord, salamat na from the beginning until now, it has always been you guiding us, providing for us, strengthening us, and sustaining us para makapagpatuloy sa pinagkatiwala mong ministry sa amin. And Lord, thank you for every soul you have brought into this ministry. Thank you for the lives changed, maraming nabago at binabago mo, yung mga answered prayers, yung mga
himala, mga promotion, testimonies shared. You have been faithful in every season through the challenges and the victories. So Lord, we acknowledge na yung church na to, Panginoon, because of you, it's not human strength or wisdom, but because of your grace and mercy. So Lord, as we mark the 9th anniversary, we renew our commitment to serve you with excellence, to love one another deeply, and reach more souls for your kingdom, Panginoon. So Lord, as we submit once again your word, hayaan mo na ang bawat isa ay pagpalain mo. Hayaan mo na lahat, mapabago, mapaold, ay mabless sa iyong salita, Panginoon. Open our hearts, our minds. Lord, use me only as your instrument. And again, I acknowledge that I'm nothing without you. Lord, lahat ng mangyayari ngayon at this coming years, Panginoon, pinapangako namin na lahat ng papuri ay para lamang sa iyo, for your glory alone, Panginoon. So Lord, thank you, and Lord, we will enjoy your word in Jesus' name. Amen. Okay po. So, salamat sa mga leaders. Nakakatuwa. For the past 9 years, andyan po kayo. Yung anak po ni Brother Abby kanina, si Alex ba yon? Pinagkakapalit ko. Yung mataba. Si Andy. Iwan ko ba, ba't natanong niya kanina sa akin? Sabi niya, Pastor, anong mangyari pag mga membro mo? Pinangalanan pa niya mawawala eh. Pag mawala dito sila sa church, hindi naman mamamatay, ha? Pag nawala, umuwi sila sa Pilipinas, sabi niya. Natanong niya sa akin yan. Sabi ko, ayos yung tanong niya. Pero alam niyo po, for the past 9 years, marami pong umuwi, pumunta sa ibang bansa, hindi po nagkulang ang Lord, pinalitan niya mas marami pa. Kaya sabi ko, no, mapapalitan ni Lord ng mas marami, sabi ko sa kanya. So, sa mga first time, bago ako magsimula sa message ko, huwag po kayong mabibigla, ha? Ang service talaga namin dito every Saturday, 7 to 9. Wala pa nga, kulang pa ng 2 oras. Ngayon kasi anniversary, kaya po nag-start ng 6:30 to 9:30, kaya 3 oras. Baka sabihin nyo, ang haba naman yan. Which is, yung awit natin, every Saturday, 3 kanta lang yun, naging 6 lang kasi anniversary. Para kay Lord naman, amen? Kasi, baka ang isip nyo, ang haba kasi sa Alive Alive, yung mga hallelujah na yan. Kasi yan kasi ang isip ko din nung araw. Yung mga Alive Alive na yan, ang haba. Grabe, pipilitan ka pa ng worship leader na magtas ng kamay. 45 minutes. Pero I came to realize na it's biblical. Ang gagawin mo sa langit, hindi ka po kakain, hindi ka po magta-tithes. Ang gagawin mo doon, mag-worship lang kay Lord. So kung gusto mong pumunta sa langit, matuto ka na mag-worship na dito. Pero kung ayaw mo, huwag ka na mag-worship. So dapat pag nag-worship tayo, nagtatas ng kamay. Diba? Umiyak ka kay Lord. Iniyakan mo si Ahmad ng 1 buwan. Iniyakan mo yung 3 ex mo. Kumuha ka pa nga ng tali. Kanina sabi, naghahanap daw ng tali, baka iniwan kasi yun siguro. But the thing is, alam niyo po si Lord, ang sarap umiyak kay Lord. Kasi pagkatapos na umiyak kay Lord, ang sarap kumain, ang sarap matulog. Pero yung umiyak ka sa tao, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Saan mo gusto umiyak? So sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Alam nyo, listen, pag hindi mo nare-realize gaano ka-faithful ang Diyos sa'yo, boring yung ganito. Ako kasi, nung araw, boring sa akin yung ganito Mga Bible study na yun. Ano ba yung Bible study na yun? 2 oras. May Bible na, may study pa. Ganun ako. Binabato ko yung bahay namin pag nagba-Bible study. Yero yung, tagal kasi nila. Gutong, alam mo yung mga born again na to. Pero I came to realize what they are doing is biblical. Ngayon, ang totoo naman talaga dyan, dati kasi, mag-preach ako 2 oras. Ang service namin noon, 4 na oras. Walang bumabalik. Kaya sinortin ko, bumabalik sila.
Na-realize ko, nga naman Pero kung darating si Lord bukas, hanggang dito na tayo madaling araw. Hindi naman, di ba? So ngayon, ang dalangin ko, kasi magpipreach ako ngayon dahil anniversary, 1 oras in 5 minutes. Okay lang ba yun? Yes. Pero wag niyong tignan yung sapatos ko, alam ko dito diyan. Amen? Hindi sila naniniwalang dito eh. Mas gusto ko kasi sa dito pero sana hindi bumuka to, Kasi pag bumuka to, mahirap na. Pero, sinong excited sa Word of God? Okay. So ngayon, pag nagkikita kami sa mga kasamahan kong pastor dito sa Dubai, karamihan kasi, ng mga kasamahan kong pastor dito is mga 55, 50, 65, may 72 pa nga So, alam nyo na ako ng pinakabata. Alam nyo na yon. So, wag nyo nang tanungin, 35 ako. Joke lang. So ngayon, ang napansin ko, pag kami nag-uusap sa mga kasamahan kong mga senior pastor dito, ang pinag-uusapan, kumusta ang sugar mo? May maintenance ka na ba? Kumusta yung BP mo? Ang nakita ko dito, careful na sila sa mga kinakain nila, yung tamang pagtulog, tamang oras ng pagkain, kasi, line of 5 na kasi. Pero tayo na mga bata pa, ay dampa yan after ng simba. Amen. Ni-invite nga ako kanina sa birthday-han Natutulog yan, alas 2, alas 3. Nakita nyo, pag 1, alas 2, nagme-message pa ako. Pero, pag ganun palang edad na, pinipili na nila yung kinakain nila. Pinipili nila yung tamang oras na pagtulog. Ito ang tanong ko sa inyo ngayon. Bilang isang Kristiyano, pinipili nyo ba yung mga pinapapasok nyo sa isipan nyo? Yan ang tanong. Kasi, tignan nyo mga kapatid today it's our 9th anniversary. Pero, napaka-importante nun, habang tumatagal ka na Kristiyano, lumalalim ka ba? So kung first time kayo, it's okay, nauunawaan namin. Kasi, ang tanong is, sensitive ka ba sa mga pinapapasok mo sa tainga mo? Kasi, kung ang iyong ipapasok sa mga isipan, puso, maging, alam mo yon, puros mga pollution, mahihirapan ka mag-grow. Sabi nga is, ang sabi ng doktor, you are what you eat, Ang sabi naman ng mga psychologists is, you are what you think. And see, ang problema dito, tayo, ang pwede lang makakapag-control sa isipan natin, sa puso natin is tayo, tama? So, ang dalangin ko ngayong 9th anniversary, ngayong hapon na to, ay maunawaan natin what is faithfulness. Kasi ang 9 kasi, ang meaning niyan biblical is faithfulness. So, the title of our message for today is Faithful Through Every Season. Ayan, praise God. So, sinong naniniwala na ang Diyos ay laging faithful sa atin 24/7? Na kahit wala kang oras sa Kanya, kahit wala kang time magsimba, hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. At walang maiihi. Amen? Kasi, pag naunawaan niya to, naku! See, one of my favorite verse when it comes sa faithfulness ni Lord ay ito. Basahin natin, sis. Go. Lamentations 3 verses 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang awa ay laging sariwa bawat umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Sabihin mo sa katabi mo, dakila ang kanyang katapatan. Sinulat ni Prophet Jeremiah yan dahil sa gitna ng matinding problema nung panahon nila, nakita nila kung gaano kabuti ang Diyos.
So this verse is perfect sa tema natin na God's faithfulness. So ngayon, meron po tayong kinanta kanina. Yung kinanta ni Sis Evie. Ano yun? Great is thy faith. Ano yun? Nagulat ako eh. Sinong naglagay dito? Tinipid yung tip eh. Okay lang. Yan, parang pangit tignan na, no? Okay. Ilagay nyo lang ito siguro. Ang sabi niya dyan, sa awit natin, kinanta natin, kakantayin natin mamaya is, Great is thy faithfulness. Alam niyo po na may kwento pala yan, kaya nagkaroon ng ganyang awit. So, noong 1916, inalis si Pastor Tomas Chisholm sa kaniyang tungkulin bilang pastor ng kanilang simbahan. The reason why inalis siya is may hika siya at hindi siya makapag-preach ng malakas. So, sa edad na 50, siyempre inalis ka na bilang pastor, saan ka maghahanap ng trabaho? So, nagsimula siyang naglakad-lakad sa mga buhanginan ng kalsada sa Kentucky, sa Amerika. Naglalako ng mga panlinis sa bahay para mabuhay. Sa panahong iyon, ang kanyang buhay na para sa marami ay panahon ng panghihina ng loob, pagreklamo sa pagtigil, pero si Tomas Chisholm ay hindi sumuko, sa halip pinuri niya ang Diyos at nagpatuloy na manampalataya. Masakit yun kasi bilang pastor, tatanggalin ka, nireject ka ng mga kasamahan mo, tapos nawalan ka ng hanap buhay, so masakit talaga yon. Pero pagkalipas ng 7 taon, isinulat niya ang isang tula hanggang ngayon ay may sagradong lugar sa maraming simbahan sa buong mundo, yung tinatawag na Great is thy faithfulness. So makita mo tong tao na to, nireject siya, nawalan ng trabaho, nawalan ng kita, naghirap siya ng 7 taon, pero the reason why naisulat niya yung Great is thy faithfulness, kasi sa 7 taon na yon, hindi siya iniwan ng Panginoon. Maraming Kristiyano, pag nagka-problema, ang sisisihin, Panginoon, may Diyos pa kaya? Di ba? Pero itong tao na to, may mapupulot ka na aral. Kasi, napaka-importante mga kapatid, na maalala mo, sino dito yung makaalala, nung nagsisimula ka pa lang na mag-apply sa Pilipinas, napunta dito, nag-start ng 2,000 sahod, naka-experience ng bed space, naka-experience ng partition, courtition, excuse me, plot. Ngayon may sarili ka ng kwarto, may sarili ka ng sasakyan. Nasasabi mo bang, Great is thy faithfulness? Amen? Na minsan, para maalala nyo yung kabutihan ng Diyos, dapat maalala mo, paano ka kinuha sa putik, sabi ni Brother Makoy. Alam niyo po, I always testify, 2006, pumunta ako dito, and then, nakahanap ako ng unang trabaho dito, 700 dirhams as a housekeeping sa hotel. Hanggang nakita ko ngayon, wow, grace ni Lord. Ngayon, tatanong mo sa sarili mo ngayon, Lord, asan na ako ngayon? Paano mo ako inangat? Ang tanong, naa-appreciate mo ba yon? Or, Lord, alam niyo pumunta ako dito, 58 kg. Parang si Eric lang, kapayat. Tanungin niyo, ilan na ngayon? Nabaliktad yung 58, 85 na. Hallelujah! Doon pa lang, blessing na! Amen! Ngayon, pinoproblema ko na kung paano pumayat. Kakain ako ng salad, kung ano, mga fettuccine, wala pa din. Pero praise God! Hallelujah! Andyan pa ba kayo? Dati maalala ko, mag-aaral kami talaga doon sa probinsya. Hawak-hawak ko yung chinilas ko kasi wala bumigay, nakapaa ako. Kaya yung paa ko, naku, talagang may kalyo na. Ngayon, praise God!
Ang sapatos, may nagbibigay, grace ni Lord. Amen. Andiyan pa ba kayo? Maalala mo yung nag-aaral ka, naglalakad ka, ang baunan mo plastic. Tapos tuyo ang ulam. Ngayon, accountant ka na. Ngayon, nurse ka na. Tapos nakalimot ka na kay Lord. Delikado yan. Sabihin mo, yung kaibigan ko yun, yung kaibigan ko yun. Amen, amen. Nandiyan pa ba kayo? Sana andito yun, sana andito. Ipanood mo. See, if you want to be grateful at laging maalala gaano kabuti ang Diyos, pumunta ka sa hospital. Maraming naghihingalo doon. Every hinga may oxygen, may bayad. Ikaw kahit pango, libre. Amen! Tapos hindi pa makapagpuri sa Panginoon. Hindi makapagtaas ng kamay. Ang tagal naman. May pagkain kaya dito? Matindi, ano? Dapat, sa mga bago na uunawaan ko, alam nyo, nung bago din ako talaga, sa Pilipinas pa lang, born again na yung nanay ko, nakikita ko talaga yung ginagawa nila. Matindi yung pastor nila, 3 oras mag-preach. Ang lalalim pa. Pero lahat ng nakita ko na yon, praise God, sabi ni Lord, wag mo nang gagawin yon pag magpastor ka. Pero dahil anniversary, okay lang ba 3 oras preaching ngayon? Joke. Okay kayo. Alam mo, lagi mong maalala, alam mo yung pinakita ni Sis MJ sa Uganda? Pumunta ako doon twice. Yung mga bata, alam mo ang pera, ang 1 dirham kasi doon, 1,000 doon. So yung 1 dirham, 1,000, pagkain nila na yun maghapon. Nagkatay kami ng baka. Tapos, bihira silang kumain ng rice. Kahit rice lang ang ipakain mo sa kanila. Naku, para silang nanalo ng luto. Kasi, bihira ang kanin doon sa hirap ng buhay. Laging matoke. Ang matoke doon, yung parang kamuti. So imagine, sabi ko, if you want na ma-realize kung gaano ka-faithful si Lord, pumunta ka sa Africa. Kaya sumama kayo sa akin sa September sa Kenya. Amen? Makita nyo gaano kabuti ang Diyos dito. 5 beses kumakain ka, may merienda pa, hindi ka pa makapagsimba. Utang na loob. Sa ibang church yon. Andyan pa ba kayo? Dapat nare-realize natin. 3 beses nag-i-Starbucks ka, nakakapag-kusta pa. Dati naman, 3-in-1 lang. Ngayon, hindi ka pa makapag-thank you kay Lord. Diyan pa ba kayo? So, kailangan, maunawaan natin yung mensahe. Always remember this. Your blessing comes not from your work, not from your relatives, not from your partner. Saan? It comes from the Lord. Amen. Kasi kung isip mo kasi, your blessing, it comes from your work. Nako, ang mangyayari, pag akala mo ang blessing mo, it comes from your job, ang pangangalahagahan mo na lang dyan, yung trabaho mo, hindi na si Lord. So, malamang magkakaproblema ka in the future. Malaking problema yan. Kasi, alam niyo po, bilang isang Kristiyano, dapat po, binabalyo natin. Kailangan kasi, you value yung source, not the resources. Maraming tao, wala. Nag-pray, binigay ni Lord. Nung binigay ni Lord, Lord, goodbye. See? Mahirap po, nagkaroon ka ng covenant kay Lord. Lord, i-heal mo ako, mawala yung cancer ko, mawala tong sakit ko, mabuhay ako. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, i-promote mo ako. Nung binigay ni Lord, tapos nawala ka sa Kanya, napakadelikado po yan. Maaalala nyo sana ngayong gabi, na pag magkaroon kayo ng covenant, wag kang aalis sa presensya ng Diyos. Believe me, even though He is faithful,
maybe God will give you another chance, but you never take advantage the grace of God. Because I'm telling you, every action, there is a consequence. Ngayon, tignan nyo, mga kapatid, maalala nyo yung 10 kitungin. Ito po, yung 10 kitungin, nakita si Lord, Lord, help me. Itignan nyo yung verse na yon. Sabi niya dyan, basahin mo sis. Luke 17 verse 13, and lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. Ngayon, itong 10 kitungin, nakita si Lord, Lord, nagsisigaw, nagmamakaawa. Siyempre, si Lord faithful, na-heal sila. So yung 10 kitungin, na-heal automatic yon. Pero ang problema, listen, sa 10 na na-heal, sa 10 na nakareceive ng miracle, iisa lang ang bumalik kay Lord. Ang sabi ni Lord, asan yung siyam? Wala eh, nakalimot. Minsan, ganon tayo na tao, na sana wag mangyayari simula ngayon kung marami mang pagkakamali. Lord, I will make a covenant starting today. Ikaw lang kakampi ko. Amen? Lahat ng inaantok, magsabi ng Amen! Di bago! Sis, mag-usap tayo ha. Kaya mag-ingat kayo pag ako ang preacher. Kasi alam nyo, ito lang sabihin ko sa inyo, huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Kasi, ito lang sabihin ko, makikita nyo as we go on sa mensahe, makikita mo gaano kabuti ang Diyos. Teka, itong mga bata ay may mga upuan naman, ba't pinapahirapan nyo ang mga yan? Matisod ang mga yan. Are you guys okay? Okay. So ngayon, tignan nyo yung verse na to. Here we go. Maganda yan. Go. Deuteronomy 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Amen. Parang ganito yan. Parang sa isang relasyon, sinong nasubukan ng nakipagrelasyon? Tahimik pa kayo. Okay, ibahin ko yung tanong. Nasubukan mo na bang nasaktan? Oh, doon kayo nakaka-relate. Sa isang relasyon, oh, you guys, you don't have boyfriend, ha? Kinikilig-kilig pa si Princess Alan. Naku. Sa isang relasyon, makikilala mo yan habang nagtatagal kayo. Tama? Walang manliligaw na lalaki na magkukuripot sa'yo. Kahit kuripot pa yan, kahit Ilocano yan. So yung mga Ilocano dito, amin ka nga Ilocano, kuripot. Haan mo, tagtip-tipid tayo lang. Hindi. Nagtitipid lang. Di ba, Alondra? So ito yon. Walang manliligaw sa'yo, galantiyan. Yun pala, 200 na lang last na yun. Hindi yan uutot sa harap mo, sis. At nagtututbrush yan every 5 minutes. Ganon ang relasyon, tama? Sis Ria, nung niligawan ka ni inaanak, ikaw na lang halimbawa, maganda tawa mo eh. Kaya ka napauo at nagkaroon kayo ng 2 anak kasi ang bait niya, di ba? Pero hindi nagtagal, wala na tayo doon. Nung una, nung nadulas ka, ambulance. Diba? Nung nagkasakit ka, panadol. Pero nung kayo na, nung nadulas, ang tanga mo.
Amen. Andyan ba kayo? Andyan kayo? Andyan kayo? Nung nagkasakit ka at asawa, lumayo-layo ka dito. Magkakasakit kami mga bata dito. Ay, magpasok din. Diba? Andyan ba kayo? Kasi, lumalim na ang relasyon. Amen. Dati nung sinusundo mo, bro, another 45 minutes daw eh. It's okay, sis. It's okay. I'm fine. I can wait until tomorrow. Amen? Nung asawa na, 5 minutes lang mag-taxi ka. Di ba? Andyan pa ba kayo? Kaya kayong mga nagpapaligaw, sabihin mo, pag ipakita mo na yung ugali mo, pakita mo na. Sis, alam mo, kuripot talaga ako. Maritis talaga ako. Malakas akong maghilik. O, at least alam na. Pero walang ganon. So ngayon, pag naging sila nag-asawa, minsan kaya may naghihiwalay, may kilala kayong ganyan? Meron siguro, ano? Huwag niyo akong tingnan. So ngayon, tingnan niyo. Kaya may naghihiwalay kasi nga, nagbabago na. Pero, ang verse sabi niya, si Lord, yan ang maganda kay Lord eh. Know therefore that the Lord your God is God. Yan. The faithful God, who keeps covenant in steadfast love with those who love Him and keeps His commandments to 1,000 generations. In other words, may papasahin tayo dyan mamaya, ang Diyos, kahit sino ka pa, hindi yan magbabago. Kahit you are unfaithful, He will remain faithful. Kahit anong mangyari, love ka pa rin. Yes. So, sinong mamahalin mo ngayon? Talaga? Nagka-boyfriend ka lang na wala ka sa church. Samantalang nung nagpipray ka, Lord, give me a fam, give me boyfriend. Minsan sa ibang church yun, pag may, alam mo yung mga lalaki, no? Ganon, pag dumating yung crush, abo, taas ng kamay yan. Tapos nag-kneel down pa. Di wow! Nung sila na, wala na. Andyan pa ba kayo? Ganyan ng tao. Ganyan talaga ang tao. Nakakalungkot. Wala sa waipan. Amen? Sabihin mo, liars go to church. Amen? Andyan pa ba kayo? Grabe! Marami! Prinumot na, kumanda na. Saan ka nasisimba tayo? Busy ako sa work. May part-time ako. Tamaan ka na. Diyan pa ba kayo? Pero tingnan mo, nagsasahod ka dati 1,500, ngayon 10,000 na. Ngayon 12,000 na. Pero bakit nawala ka kay Lord? Ang sakit naman. Bakit? Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Sa mga nagpe-pray, ibibigay ni Lord yan. But please be careful. Be careful to my heart. Sabi ni Lord. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah! Kasi, minsan, alam nyo, nakakatuwa din, pag nanliligaw ka. Ang babae talaga is, alam mo, mga yan, mababait yan eh, mababagal lang maligo, mababagal kumain, mababagal gumalaw. Isa lang naman sila mabilis eh. Mabilis magduda. So anyway, tignan nyo. May hugot ka, pastor? May hugot? Wala. So tignan nyo. Ang kulit ko ngayon, tignan nyo. Listen. Hoy, tingin ka dito. Sa dami ng nakarelasyon yung tao, you will say, the Lord is faithful. Kaya sabihin mo, kung katabi mo ang asawa mo, mayos ka. Dapat yung mag-asawa ngayon, magkatatabi-tabi eh. Amen? Kasi, alam nyo, mahirap. See, the truth is, our faith is based on the faithfulness of God. See, when you say faithful, means it's permanent, it's reliable,
And without His faithfulness to us, we cannot move in our lives. We cannot enjoy. We cannot stay long. Kasi kung ang Diyos natin pabago-bago, paano mo sasabing faithful siya? So, without God's faithfulness, wala ang blessing. Wala ang grace. Walang miracle. So, meaning, faithful means God does not change. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos hindi nagbabago. Why God doesn't change? Because God, listen to this, why doesn't God change? Because God never grows. God never improves. Ganda, di ba? Nakita ko hindi naman talaga nag-grow si Lord. Imagine, meron ba dito yung pinanganak si Hart, mag-disciple na tayo, ma. Hindi. Mag-grow pa yan. Yung sinasabi mo nung 6 years old ka, ngayong 30 years old, ibang-iba na. Kasi bakit? Nag-grow ka na, nag-improve ka na. Amen? So ngayon, nakita ko dito na ang Diyos ang ganda. So, we should believe Him not selectively. Pag sinabing not selectively, kahit anong season, pangit man o maganda ang sitwasyon mo, may trabaho o wala, iniwan ka man, may sakit ka man, God is good all the time. Alam mo, napakaganda. Minsan may mga leaders, Pastor, tanggal ako sa work, pero praise God pa rin. Ay, ang ganda pakinggan eh. Pero yung born again, Pastor, tanggal ako sa world, in of the world na ba? Umiiyak. Ibig sabihin nun, may purpose ang lahat. So ngayon, mas maganda na we should always believe, we should always, alam mo yung faithful sa Kanya, hindi kung anumang season. Amen? Sabi niya dito, human being grow and improve. Kaya tayo po ay ibang-iba talaga sa Diyos. So ngayon, how to grow? We need to continue. No? So ngayon, ito yung verse na maganda. Basahin natin. 2 Timothy 2 verse 13, if we remain unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Sabi niya sa Tagalog, kung tayo hindi tapat, siya ay mananatiling tapat. Sapagkat hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Parang ganito, kapatid. Ang Diyos kasi, kaya sinabi niya sa verse, na He is faithful, He remain faithful even though we are unfaithful. Kasi ganito yon. Ang Diyos, may tatlong katangian. Number 1, He is omnipotent. Pag omnipotent, meaning God is powerful. Number 2, omniscient, God is all-knowing. And pangatlo, yung all-powerful. Ibig sabihin, meron siyang ganitong karakter kasi wala sa tao. Kaya siya, hindi niya ma-deny yung sarili niya sa atin na kahit anuman ang pagkakamali natin, hindi siya magbabago sa'yo. Alam niyo ba na kahit minsan hindi ka na nagpe-pray, wala ka ng relasyon kay Lord, but still, God is blessing you. The truth is, ang Diyos, kahit nakalimot ka na sa Kanya, ginigising ka pa din. Kahit alam niyang masalimuot ka na, ano na yung pinaggagawa mo kahit nasa worldly ka, still, God loves you. But listen, huwag mong sobrahan, baka mahuli ang lahat. Kasi lahat ng aksyon natin ay meron pong consequences. Alam nyo, I have a story. May dalawang bridge. So itong dalawang bridge na to, yung isa, magandang design. Parang yung bridge sa Isabela, ayun, bumigay. Amen? 1.2 billion daw yun eh. So yung bridge, maganda ang design, pero yung foundation hindi ganon ka-strong. Yung isa naman na bridge, simple lang, pero yung foundation matatag.
So ngayon, may dalawang tao. Yung isang tao, napaka-weak niya, pero ang gamit niya, yung matatag na foundation. Yung isang tao, Arnold Schwarzenegger, pero dun sa bridge na maganda, pero ang foundation, hindi siya strong, weak siya. Ngayon ang tanong, sinong makakarating sa kabila? Siyempre, yung weak na tao kasi strong yung bridge niya. Alam mo, kahit gaano tayo ka-weak, pag ang foundation natin si Lord, makakarating ka sa papuntahan mo. Pero kahit gaano ka kalakas, kayaman, kahit may business ka pa, pero kung ang bridge mo, ang foundation mo, hindi si Kristo, kawawa ka. So dalangin ko, lalo kung first time kayo, piliin nyo na manatili sa Panginoong Hesus. You know, yung testimony ni Brother McCoy, na-testify niya to nung una. May na-miss lang siya doon na hinihintay ko. Alam niyo po ba na si Brother McCoy, aside sa sinabi niya, may sinabi siya nung unang testimony na kontrabida siya sa pagsimba ng asawa niya. Kontrabida yan sa life group. Actually, kung ano-ano ang sinasabi yan sa akin eh. Ito namang asawa niya, in-screenshot niya, pinabasa pa sa akin. Sabi ko, hayaan mo lang sis, huhuliin din ni Lord yan. Kasi ganun din ako sa magulang ko kung ano-anong pinagsasabi ko sa kanila noon, mga baliw, mga ganon. My point is this, kung may pumasok man dito, sa tingin nyo, wala kayong tamang relasyon sa Panginoon, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Mamaya na yun, mamaya na yun. Amen? Andyan pa ba kayo? Sabihin mo kung bago yan, this is the day that the Lord has made. Amen? Kasi tignan mo. Si Mami Mercy, grabe mag-imin eh. Nang bubulian kanina eh, o congressman, sinasabi niya sa akin eh. Okay, basahin natin. Ito yung next verse. Basahin mo, sis. Mga panaghoy, 3 verses 22 to 23, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo'y hindi nalipol, sapagkat hindi nagwawakas ang kanyang mga awa. Ito'y laging sariwa tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ganda. Dakila ang kanyang katapatan. In fact, our God is a God of season. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And He is the same yesterday, today, and forever. And this is our verse. Go, sister. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is eternally changeless always, the same yesterday and today and forever. Amen. Isa pang verses. Psalm 100 verse 5, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So, kung ganon, naikuan ko na yung intro pa lang yan ha. Sabi ni, oo, wag kang mag-alala, may party kayo mamaya. Ito yon. Tignan nyo to. May ituturo ako dito sa inyo na alam nyo na, pero naikondisyon ko lang yung puso nyo na talagang dapat maniwala kayo na faithful siya. So meron dito, yung ituturo ko na si prodigal son. So hindi na natin babasahin lahat yun, alam nyo naman yun. Pero ang tanong ko, ito, have you ever lost something? Nasubukan mo na bang may nawala sa'yo? Nasubukan mo na ba na sumakay ng jeep, pinahawak ng nanay mo yung payong, nakalimutan mo? Tapos, anak, asan yung payong nasa bahay? Ma, naihi ka pa. Have you ever experienced, nung nag-aaral ka nung college, binigay yung tuition fee na 5,000, nawala mo? Di ba nangyayari yan? Na-experience nyo, yung iba ang kaba pag may nawawala. Di ba? Yung dinala mo yung anak mo sa Dubai Mall, nawala. Asan na yung baby? Tapos pagdating ng asawa mo na sa CR, asan na si Bila? Asan na si Bila? Di ba?
So, ano ang feeling mo? Di ba, magkukuwang ka eh. Talagang ang gagawin mo, pupunta ka sa security, papa-announce. Kasi nga, iba pag may nawawala. Every time na nagwa-quiet time ako, lagi akong umiiyak pag naalala ko yung kwento. Kasi nung araw sa Baguio kasi, meron yung tinatawag na kumaw. Alam niyo yung kumaw? Oo, kasi mga bata pa kayo. Noon kasi may kumukuha ng mga bata, binibinta, nilalagay daw sa bridge. Ang tawag doon, kumaw. Inasa Baguio kami sa palengke. 5 years old ako, kinuha ako ng kumaw. Mga dito ang layo, hanggang doon siguro nakita ako ng kapatid ko. Hinahabol. Buti ka mo, nahabol at nakuha ko. Kung hindi, iwan ko na ibinta ako. So ngayon, imagine kung nawala ako. Wala ako sa harap nyo, hindi nangyari ang kwan. Pero sabi ko, Lord, you are faithful. Just imagine, itong kwento na to, ano ang mararamdaman mo ngayon pag meron kang nawala na nahanapan? Have you experienced yung batch nyo nung high school? After 15 years, nagkita kayo sa Dubai Mall. Di ba? Ay! Tapos yung BFF mo, ay! Gaganon-ganon kayo. Wala kang pakialam sa mga tao, di ba? Ibang-iba, di ba, yung saya? Kasi BFF mo, 15 years, nagkita kayo, di ba? Pero kung yung ex mo yan, ay, naku, magtago na tayo dyan, ha? Amen, amen. Pero, what I'm trying to say, iba, pag merong nawala ang isang tao, tapos nahanapan. Ngayon, you will see, makikita mo yung joy ng isang tao pag may nawawala, tapos nakita niya. Ngayon, tignan nyo ito. Itong prodigal son na to, ito yung kwento na umalis siya, tapos kinuha niya yung mana niya. Sino dito yung nasubukan na umuwi, tay, kunin ko na yung mana ko? Subukan mo sa Pilipinas. Sakalin ka talaga ng tatay mo. Hoy, buhay pa ako. Pero itong kwento na to, si prodigal son, buhay yung tatay, kinukuha yung mana. Kaya nga sabi ko, grabe to, tignan nyo yung verse, basahin nyo. Luke 15 verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. So, sa Middle Eastern tradition kasi, it's an insult parang sa sinasabi mong sa magulang mo na kukunin mo yung mana mo, parang sinabi mong pinapatay mo na sila. And sa totoo lang, walang pwedeng gumawa sa atin. In fact nga, namatay na yung tatay mo, wala kang mana eh. Ang iniwan, utang eh. Meron pa gano'n. Pero, itong pag-aaralan natin, grabe po. Doon ko nakita, pag gusto mong maaral ang faithfulness ni Lord, itong story na to, si prodigal son. Ngayon, lahat po tayo ay, alam mo, dumaan sa mga hirap ng buhay, ano? Pero itong mama na to, dahil sa sobrang yaman, kinuha yung mana niya, nag-enjoy. Alam mo yon, yung ang isip niya is YOLO. Alam mo yung, yan. Ganyan yung utak niya eh. You only live once. So sabi niya siguro, naku, habang malakas pa ako, kunin ko na yung mana ko sa tatay ko. Itong tatay naman, binigay naman. Yan yung laging sinasabi ng kwan, walang ipon. Yung walang ipon, yung you only live once, drive a nice car. Life is short, di ba? Pero sa totoo lang, pag ganito ang isip ng isang tao, totoo naman yan. Pero, napaka-importante yung aaralin natin ngayon sa mga bago, napaka-importante na makuha nyo to. In 20 minutes, tapos na tayo sa mensahe ko. Pero dapat maunawaan natin kasi, alam niyo po, ang plano talaga ng Diyos sa atin, pagpapalahin tayo. Amen? Sino dito yung gustong ma-promote uli?
Pastor, wala pa nga eh. Malapit na. Sino dito yung gusto na magkaasawa? Kunwari pa kayo, ano? Amen. Sino dito yung gusto na pumasa sa lisensya, visa, trabaho? Amen ng amen para matapos kasi. Kayo naman? Ang hirap kasi mag-amen. Pag may sinasabi ako ditong good things, amen. Pero pag sinabi kong, mamamatay ka na bukas, I rebuke. Ganon. My point is this. It's very important na maunawaan natin na ang Diyos, hindi yan magkukulang sa atin. Itong Ama na to, it represent God. Na kahit ganun siya, alam mo yon, yung kahit gaano ka-worse yung anak, pinagbigyan niya. Ganun ang Diyos natin, na kahit minsan sakit sa ulo tayo, but still, He release blessing sa atin eh. Kahit mapakristyano pa. Ngayon, tignan nyo importante po kasi na ang isip natin ganito. Ayan. Alam nyo ba yon? Po muna yan. Hindi, yung iba hindi nakaka-relate eh, kasi mga 60 na kasi kayo. Fear of missing out heaven. So dapat, yan kasi ang utak natin. Ano? Para ma-inline ka sa kagustuhan ng Diyos. Ang problema, hindi to ang utak kasi ng prodigal son na to eh. Alam niyo po, ang nangyari, ganito, ibinigay ng Diyos, or ibinigay ng Ama, represent God, yung mana niya, ngayon nag-enjoy, dahil itong sabihin ko lang sa inyo, nagkaroon kasi, ang pinaka-the best na gift na binigay ng Diyos sa lahat ng anak niya, pinaka-the best pero pinaka-delikado ay tinatawag na, sabihin mo sa katabi mo, free will. So ngayon, nagkaroon ng free will or free choice yung anak niya. So ngayon, nung nakuha niya yung mga kapirahan, nagwalwal. Okay? Alam niyo naman story niyan. Pero, alam niyo po ba na ang pinaka-the best na binigay ni Lord free will is pinaka-dangerous din kung ma-abuse mo yung free will na yan. So ngayon, kinuha niya, binigay ng Ama, nag-enjoy, nagwalwal, ang to cut the long story short, ang buhay ng prodigal son naghirap. Dumating ba sa point, bago ka na born again, na ganyan ka? Nung nawala ka sa Panginoon, lumayo ka kay Lord, struggle ka. Para maunawaan natin, ganito ang ibig sabihin ng struggle. Ang tagal mo na sa abroad, ang sahod mo, A1, A2, A4, wala na yung sahod mo. A10, pizza de peligro. Struggle yun, di ba? Maraming taong ganyan. Pero sino dito yung nakaka-experience ng hindi pa nawa 1/4 yung sahod mo, naka-receive ka na naman ng sahod? Ang sarap nun, di ba? Actually, masarap magpuri. Pero kung pupunta ka dito, naku, dadalawa na yung itlog. Naku, naiwan ko. Hindi ko pa naitabi, baka titirahin na naman yun. So, hindi ka na makapag-worship, The reason why people struggle, kasi hindi nila alam ang priority nila. So ngayon, nagkaroon ng free will, naghirap tong bata na to. Ayon. Alam nyo, I always say this. There's an old man. May hawak siya na ibon. There's a bird. Maliit na ibon. Sabi niya sa apo niya, "Hey, young boy, what can you say about the bird? It's in my hands." Pag sinabi kong patay, ano sa tingin mo? So sabi ng bata, pag sinabi mong patay yan, i-release mo. Pero pag sinabi kong buhay, you will just crush it. In other words, yung buhay ng ibon nasa kamay mo. Alam niyo po ba na nasa sa atin talaga, kung gusto nating panglangit tayo, kung gusto nating gumanda ang buhay natin,
It's our free choice. Yung pagpunta mo dito, choice mo yan kung bumalik ka uli ng Saturday o hindi. Choice mo yan kung magpatuloy ka o hindi. Choice mo yan kung mag-for-good ka bukas o hindi. Sa Pilipinas ngayon, ang hirap. Huwag ka muna mag-for-good. Okay? But my point is this. I-check nyo po yung mga choices nyo kasi yung prodigal son, na-take advantage niya. Na nasa poder na ng ama, ang ganda na ng buhay, umalis pa. Pag umaalis ka sa presensya ng Diyos, you will never experience the faithfulness of God. Yes, still bubuhayin ka, pero sayang naman. So anong nangyari? Nagkaroon siya ng wild living, nag-enjoy, sige, walwal. Amen. So ngayon, anong nangyari? Oh, yan ang nangyari sa kanya. Basahin mo, sis. Luke 15 verse 13, not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. Next verse. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. Yan. So ganyan ang mangyari sa isang Kristiyano o sa isang tao na nawalay sa Panginoon. But don't you know na kailangan talaga, biblically, nakakunik tayo? Basahin mo yung next verses. Ito. Ito. Yan. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Isa pang verse. Psalm 103, acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Amen. So, dapat pala talaga, para ma-enjoy ang buhay, nakakunik ka sa Kanya. Kasi kung sa mundo mahirap, anak, kunin mo yung bag ko na yon. Come, Ken. Dito ka na rin, dito ka. You come. Tignan nyo to para maunawaan lang natin bago tayo You hold this anak. Palakpakan natin si Brother Ken. Ayan. Okay. So tignan nyo to. Ang tao ganito, you hold this anak like this. Okay. You stay here. Ang tao ganito. Gusto naman talaga na magbago ang isang tao eh. The truth is, sinong gusto dito na maging faithful kay Lord? Yes. Unfortunately, minsan, dahil nasa mundo ka, nakadikit, so gusto mo na, Lord, ayaw ko na, gusto ko na magbago, diyan ka lang anak. So nagaganon ka eh, umiikot ka. Hanggang sa paikot-ikot, pabalik-balik, umiiyak. Unfortunately, hindi ka talaga makawala pag may tali. So my point is this. Ngayong hapon, for you na magkaroon ng freedom, kailangan talaga putulin ang tali. You good din, anak. Palakpakan natin, Panginoon. Kasi, ito, nagkaroon siya ng freedom nung nagkaroon siya ng realization. Realization. Kasi na-realize niya, bakit andito ako, ganito, ganyan. Ngayon, nahihiyang bumalik kasi baka sa lahat ng ginawa ko sa ama ko. Pero hindi niya alam, hindi nagbago ang ama niya. Now, maaaring may pumasok dito, matagal ka nang nawala sa church. Sa totoo lang, gusto mong bumalik, pero ngayon lang at gusto mo magkaroon ng covenant. Dalangin ko, as you continue, simula ngayon, every Saturday, andito ka na. Para lalo mong maranasan ang freedom na ibibigay ng Diyos sa'yo. So yung si prodigal son, praise God, nung na-realize niya, pinutol niya lahat ng hirap, iniwan, bumalik sa ama, nagkaroon ng tinatawag na, freedom that leads. Sorry yun. Nag-jump na ako. Ngayon, yung freedom kasi na yun, nagkuhan ng suffering. Pero,
ang nangyari nung nag-decide naman siya, gumanda rin naman ang buhay niya. So ngayon, tignan niyo tong verse na to. As we go on, sorry basahin mo sis. Proverbs 14 verses 12 to 13. There's a way of life that looks harmless enough. Look again, it leads straight to hell. Sure, those people appear to be having a good time, but all that laughter will end in heartbreak. Oh, so, tignan mo, sabi niya, may daang akala ng tao ay tama, ngunit sa dulo nito ay kamatayan. Oo, parang masaya sila o puno ng tawanan, ngunit ang wakas nito ay pighati at sakit sa ng puso. Ito yung, pag nasakwan kasi, pag hindi mo naputol yan, akala mo nag-i-enjoy ka, pero hindi. Ang ending, pagsisisihan mo talaga. So ngayon, for you, you need to decide. Kasi alam mo, sabi ni Paul, you need to, may tinatawag doon na pulling down the strongholds. Ano yung mga kailangan maputol, matanggal sa mindset mo, addiction, habit, para magkaroon ka ng freedom na parang si prodigal son. Amen? So ngayon, as we end, mga kapatid, ito ang tanong ko. Si prodigal son ay bumalik, to cut the long story short, kasi wala ng oras. Pero alam niyo po, as we close, alam niyo, sa lahat ng mga bago, napaka-importante bilang isang anak ng Diyos, kailangan makapag-decision kayo na may action. Kasi decision plus action, may mangyayari doon. Hindi ka lang pwedeng mag-decide ngayon, tapos walang action. So ngayon, as we stand in 2 minutes, nung bumalik ang prodigal son, gumanda ang buhay niya. Tama? Dati, kumakain ng halos, kainin niya ng pagkain ng baboy, naghihirap sa trabaho, walang sahod. Grabe ang struggle. Pero dahil nag-decide, nagkaroon uli, bumalik yung freedom niya. Dalangin ko, sa lahat ng mga bago, maaaring may pumasok dito. Maaaring suicidal ka. Maaaring ayaw mo na. Maaaring matagal ka rin Kristiyano, pero sa totoo lang parang walang nangyari. You know, this is your day. Sabihin mo lang, kakantahin natin mamaya yung Great is Thy Faithfulness. As you surrender your life to Him, may gagawin si Lord sa inyo. Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo po'y tumayo. At lahat ng worship team, please come. In 10 minutes, magpipray tayo. And maghiwa-hiwalay. Sa mga bago po, wag po kayong aalis agad, may ibibigay ang church sa inyo, no? Pero may prayer ngayong hapon, ngayong gabi. To those who came for the first time, buksan nyo ang iyong isipan, ang iyong puso. Masarap na magsilbi sa Panginoon at masarap na ma-experience yung katapatan ng Diyos. So as we sing yung kay Kwan muna, Sis Gisa, yung inawit mo. Awitin muna natin yun. Kasi sinong naniniwala na ang Diyos ay hindi nagbabago? So as we worship Him, ganitong gawin natin, ano? Ayan. Okay. Ganitong gawin natin. Maaring first time ka. Kung hindi ka man first time, matagal ka, be a good example. Ano yung pwede mong maalala na ang layo mo na pala sa mga dinesire mo, pinagpipray? Halimbawa, ganito. Dati nung una, 3,000 lang sahod mo as a receptionist, 4,000. Ngayon, nag-time is 5 na, time is 4. Malaking bagay yun. But it's not the finances. Ano yung pwede mong maalala na 3 years back, 4 years back, na COVID ka, 3 times pa nga, buhay ka pa din. Marami kang pwedeng isipin. Maaring yung iba dito, malayo sa pamilya, pero yung anak, healthy pa rin sa Pilipinas, hindi pinapabayaan ng Diyos. That's God's faithfulness. So ang tanong ko is ito, na-appreciate nyo ba talaga gaano kabuti ang Diyos sa inyo? Ang tanong kasi is ganito,
Nagkukulang ba ang Diyos sa inyo? Kasi kung hindi nagkukulang ang Diyos sa iyo, dapat pag nag-worship ka, hindi na issue yan sa Panginoon eh. You should imagine that you alone and the Lord in this place. Forget the person next to you. Hindi yan ang magbe-bless sa'yo. Hindi yan ang magtatouch sa'yo. Ang Diyos lang. Kaya, dahil napaka-faithful ng Diyos, why not worship Him? Galing sa puso, sabihin, Lord, salamat ha. Maaring nakalimot ka na. Maaring matagal ka nang di nagsimba. Sabihin mo, Lord, I'll keep my covenant today. Maaring nanonood ka dyan, pero sa totoo lang, nangungusap na si Lord sa iyo kanina. Oo nga, no? So as we worship, as we raise our hands, just raise your hands. Hindi na yan issue yung pagtaas ng kamay. And as we sing this song, as the worship leader start to sing, feel the presence of God. Let's go. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. Come and worship Him. You have been so good to me. Yes, He is good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Come and worship Him. What a friend Sabihin mo, you Lord, have been. napakabuti mo sa aking So buhay. good to me. Sabihin mo, Lord, God, I sa daming mga can't pagkakamali, how you sa daming mga love kasalanan, me. hindi ka nagbago sa akin. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come and worship Him. Oh, what a friend you have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Jesus. As we sing this next song, nakwento ko kanina na great is thy faithfulness. Na itong mama na to na sinulat niya dahil naranasan niya gaano ka-faithful ang Diyos. So as we sing this song, great is thy faithfulness, alalahanin mo na hindi ka iniwan ng Diyos, kapatid. And I pray that the Holy Spirit will just move in this room. Lord, touch your people. Touch new souls, new hearts. Ma-realize nila kung gaano ka kabuti. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee.
faithful, God. Great You are faithful, thy Lord. faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes. Lord, you are great. Lord, I pray na as we close this service, Panginoon, alam ko na kilala mo ang puso ng bawat isa na andito. Lord, you have said in your word that even our hairs are numbered, pati bilang ng buhok namin, alam mo, Panginoon. So, we believe, Panginoon, na each individual person in this room, kilala mo kung ano ang sitwasyon man nila. Maaaring may mga problema, may mga bago dito na may mga pinagdadaanan, even leaders kahit matagal. But Lord, ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago magpakailan pa man. So Lord, my prayer tonight, lahat ng mga anak mo na andito, hipuin mo sila. Hayaan mo na ma-realize namin na kagaya ng prodigal son, when he came to his senses, when he came na nagkaroon ng realization, bumalik sa kanyang ama. At hayaan mo, Panginoon, na bumalik ang mga anak mo ngayong gabi. Lahat ng mga anak mo na maaring nawala, Lord, marirestore sila ngayong gabi. Lord, they will surrender their lives to you. So Lord, as we sing this song, I surrender all. Hayaan mo na isurrender namin lahat ang buhay namin sa iyo, Panginoon. So Lord, we will surrender to Jesus. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Come on, surrender it to Jesus. I Surrender all. Surrender all bad habits, bad vices. I-surrender mo na yan, kapatid. Putulin mo na yan, kapatid. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. Surrender. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrendered all. One more time. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Makinig po dito, tumingin kayo sa akin. Alam niyo po, hindi ko po makakalimutan tong kwento na to.
there's a pastor in America that was 1987. At dahil siguro akala niya is babalik yung mga bago, so ang sabi niya, thousands of people, and this is what the pastor said. Ito ang sinabi niya, to all the newcomers, I will give you 1 week to think. Mag-isip kayo, 1 week to think. Isipin nyo, you come back and accept the Lord Jesus Christ. So, yun yung dineclare niya. And then, after few minutes, the building collapsed. Ang daming namatay. Umiyak yung pastor. This is a true story. Sabi niya, bakit nagbigay pa ako ng 1 week? For me, pag mayroon kayong ganitong gathering, hindi na dapat nag-hesitate na tanggapin ang Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Jesus is the only way, the truth in the life. No one comes to the Father except through Him. He's the only way. Pangalawa, He gave His Son, His begotten Son, for us to have eternal life. So why we hesitate? So ngayong gabi, sabi niya sa Biblia, kung ikakahiya mo ako, sabi ng Panginoong Hesus, ikakahiya kita sa aking Ama na nasa langit. In that case, huwag mong ikahiya ang Panginoong Hesus ngayon. I remember that night when I was in Satwa, when the pastor says, accept the Lord Jesus Christ, I hesitate, but that night I accepted Him, something happened. I became new creation. Sa lahat ng mga bago, maaring 1 month ka dito, 2 months, may gagawin po tayo. Sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Taas ang kamay. Just raise your hand. Sa lahat ng may nag-invite, i-guide nyo dito, ipagpipray ko kayo. I will lead you to a prayer. You should have an act of faith. May decision kayo at may action. Sige po, dito sa harap. Gagawin ko lang to paminsan-minsan kasi anniversary. Just come in front. Ang tatanggapin nyo dito, Panginoong Hesus. Sige, kantahin nyo po yung I surrender. Oh, To Jesus. Come on po. Huwag po kayong mahiya. Maybe you're backsliding. Backsliders. Come. Renew your commitment. Just come in front. Wala pong nakakahiya dito. Mararanasan nyo kung gaano kakamahal ng Diyos. Makikita mo ang pagpapala ng Diyos sa'yo. Sige, come on. Just come in front. Yes, God. Lord, bless this souls. I-bless mo ang mga souls na ito, Panginoon. Come on. Yes. As they surrender their lives, Panginoon, today is the day for them. Oh, yes, oh God. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Thank you. So, ang gagawin nyo lang, mga kapatid, lahat ginawa namin to. Ang pinapagawa ko sa inyo, biblical. Sabi niya sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus rose from the dead, you will be saved. So, kailangan i-confess nyo. Simple lang, kapatid. Yung sasabihin ko, ulitin nyo from the bottom of your heart. Sige po, habol po kayo. Wala pong mawawala sa inyo, ang Panginoon ang magbabago sa buhay ng bawat isa. So, just raise your hand and follow this prayer up to me. Heavenly Father, I come before you in the name of Jesus. Father, thank you for sending your Son, Jesus Christ, for me to have eternal life. Dear Jesus, I heard about you, and I believe that you died on the cross 2,000 years ago. On the third day,
You rose again. You rose again. This moment, This moment, I accept you I accept as my personal as my personal Lord and Savior. Lord and Savior. Make me the person Make me the person you want me to be. you want me to be. Lord Jesus, Lord Jesus, don't forget my name don't forget my in the name book of life. in the book of life. Holy Spirit, Holy Spirit, come into my life. come into my Use life. me Use me. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Diyan lang po kayo, pagpipray ko kayo. Lord, salamat sa aking mga kapatid na to, mga first time, second time. Lord, I pray na patuloy mo silang hipuin. Patuloy mo silang hipuin, Panginoon, na anuman ang mga pinagdadaanan nila, maaring may mga tao dito na pumasok, mga bago na maraming iniisip, may problema sa pamilya, sa Pilipinas, sa trabaho, maaring pagod na. Lord, I pray na patuloy mo silang proteksyonan. And I pray sa aking mga kapatid na to, na kung paano mo sila iniingatan, ingatan mo din ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Lord, salamat na hinihipo mo sila. Lord, yakapin mo sila ng iyong banal na spirito, na ngayong araw, na-i-encounter ka na nila. Lord, they will never ever be the same again. Today is their day. This is the day that the Lord has made for them. Lord, hayaan mo na magkaroon sila ng kubinan na hindi na sila mawawalay sa iyo. And Lord, I pray for promotion. I pray for breakthrough. I pray for their finances. At Lord, kung meron man dito hindi nakakatulog dahil sa pagod, meron man dito yung bibigay na sa trabaho, meron man dito yung miss niya na ang pamilya niya, iyakapin mo sila, Panginoon. Alam mo, kapatid, hinihipo ka ng Diyos kasi araw mo to. And Lord, thank you so much. Lord, cover them with your precious blood of Jesus. Iyakapin mo sila. Lord, thank you for your presence. Lord, salamat na ikaw ang Diyos na buhay. Thank you so much. God bless. Lord, we love you. And Lord, thank you for your faithfulness sa 9th anniversary. Salamat na patuloy na sinasamahan mo kami. And Lord, have your way sa buhay ng bawat isa. And all the children of God will say, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. It's okay, pwede na kayong bumalik sa upuan niyo muna. May announcement lang ng kunti. Sige, yakapin niyo yung mga bago po. Welcome po sa church natin. Dalangin ko na magtuloy-tuloy na po kayo. The Lord is faithful to us. Hallelujah. So, Sis MJ, okay, so again, to those people looking for the first time, huwag po kayong mawawala, may pagkain po dyan, iaabot na lang. Medyo bawal at kasi kumain dito. And then may ibibigay ang church. And I pray na magkikita tayo dito every Saturday, 7 to 9. Okay, so God bless and I love you all with the love of the Lord. Sis MJ. Thank you so much, Pastor, for the wonderful message, no? And sino po na-bless? Amen! And bago po ang lahat, on behalf of Pastor Julius at ang bumubuo ng Wifan Church, would like to thank everyone, most especially po sa ating mga bisita na nanggaling pa sa iba't ibang Emirates, sa Sharjah, sa Abu Dhabi, at kung saan man. Maraming salamat po. Blessing po kayo. And we'd love to see you again every Saturday dito po sa church natin. And we'd love for you to be part of our church para magpalalim tayo sa faith natin kay Lord. Amen? And aside from that, we would like to thank lahat po ng ministry ng Wifan, from music,
from intercessory, from dance ministry, kids ministry, media, thank you so much. Of course, our ushering for our very beautiful design ngayong araw na to sa church. And aside from that, admins for sa inyong sa lahat ng ginagawa nyo. Thank you so much. We really appreciate. Kasi lagi nyo kami ina-update sa mga pangyayari sa church and also sa ating finance team. Thank you so much. And sa lahat po ng ministry na hindi ko nabanggit, maraming salamat po. And of course, thank you po sa mga YFAN leaders and their members and all life group members. Thank you so much po. And sa mga wala pa pong life group, please join us. Let us know po kung kailan kayo available, and we'd love you to be part of our life group. And of course, kay God for making this anniversary a very victorious one. Happy 9th anniversary, YFAN. Thank you, God, for the faithfulness that you've been giving us, Lord. And aside from that, we'd like to invite you also every Tuesday po for our midweek service. Nagaganap po yan sa Burjuman. And bago ang lahat, let's have a candle lightning and blowing para sa ating celebration. And we'd love you. May video ba? So, lahat-lahat tayo sasabihin natin, Happy Anniversary YFAN Church, okay? Thanks. Okay, are we ready? In 3, 2, ay wait lang, last. Okay, ready na? Okay, in 3, 2, 1, Happy Anniversary!